Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Good morning! It's a Tuesday morning, March 19, sa Ben Tulfo, live na ho tayo. Emanating live from our studio sa Studio 1 sa BMN, Bitag Multimedia Network. Dito ho sa Timog Avenue. We're at 102 Ritual Center, Timog Avenue sa Quezon City. Ang broadcast ho namin, binabato ho namin sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission. Diretso na ho yan sa PTV4. The State Network, exclusive ho kami napapanood sa PTV4 and simulcast sa radio. That's 738 Radyo Pilipinas sa AM band. And then simultaneous broadcast din ho tayo sa pamamagitan ho ng YouTube TV, Bitag Official, and sa ating website, bitagmedia.com. Ganon din ho sa ating online TV, that's our Facebook page, Bitag Live. Well, diretso ho tayo mga boss. Nagkape na ho ba kayo? Nagkape na ho ba kayo? Alright. Oh, yeah. It's a black coffee. Kaya medyo hyper ho tayo ngayong umaga Tuesday. And kung kayo ho'y tumututok ho sa amin, tutok lang ho, ano? Ugaliin hong makumpleto ang inyong umaga sa pamamagitan ho ng paglalagan. And or if not, watch us. Kamay ho'y napapanood Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ho ng television. Marami ho nagtatanong, saan daw ho ba mapapanood sa television ang Bitag Live? And palabas ho ng mga production ho ng Bitag Multimedia Network. Kami ho'y eksklusibo na napapanood sa State Network, People's Television Network, PTV4. Alright, malinaw ho yan, ha? And then sa aming YouTube TV, Bitag Official. Kahapon mga boss, kung inyo natatandaan, diretsuhin ko namin kayo, no? Hinambalos ho natin ang MWSS. Linawin ho natin ang MWSS mga boss ay isang regulatory office. Ito ho'y sinasabi ho natin, ginawa ho ito sa pamamagitan ho ng, ito naman ho'y sa Republic Act. Republic Act 6234. Okay? Ngayon, ito ho, ang mandato ho rito na ito raw hong MWSS, pagdating ho sa sinasabing tamang operasyon at pagmamentena ng sinasabing waterworks system para ito ho'y patuloy ho, hindi ho magkaroon ng interruption sa mga sinasabi ho ng supply, kaya sapat na supply at distribution ho ng sinasabing tubig inumin dito ho sa sinasabi ho nating lugar sa Metro Manila. Yan ho yung proper operations and maintenance of the sewage system and its service areas which include Metro Manila and parts of Cavite and Rizal. Linawin lang ho natin mga boss. Ito hong function ito mga boss, ha? Ito hong mga function. Okay, una, itong Republic Act na to, ginawa ho to yung Metropolitan Waterworks and Sewage System and dissolving ho yung sinasabing NAWASA nung araw, National Waterworks and Sewage Authority, for other purpose na sinabi ho natin. Ang function ho nito generally is to monitor concessionaire agreement such as service obligation, and then sinasabi ho natin targets, rate determination, and performance evaluation. Ito hong importanteng maintindihan ho natin, ano? Ulitin ho natin. The function generally is to monitor the concession agreement such as service obligation target, rate determination, and performance evaluation. Lina ho yan, ano? Ngayon, kaya ho natin pinag-uusapan dito mga boss kasi dapat ho una agad ang makakatunog, makakaalam kung ano hong kilos at galaw nito mga concessionaire tulad ho ng Manila Water and Maynilad, dalawa hong concessionaire ho yan sa ilalim ho ng MWSS. Dapat ho alam ho nila rito. Kaya pinag-uusapan ho rito mga boss. Ang estilo ho ng pangangasiwa kung palpak ho ba sila, kung sila ho natutulog sa pansitan o nagsasariling sikap. Tulad ng mga boy jack natin dito sa ating studio. Walang ginawa kundi magsariling sikap all by myself. Ito lang ho aking masasabi, MWSS, you are accountable. You are accountable. You are responsible to the people. And you were created through a Republic Act 6234. May pananagutan kayo sa mga residente sa Metro Manila at mga karatig ito'y lalawin to na tulad ho ng Cavite at Rizal. Eto, malinaw ho to, ano? Ngayon,
Ang pangangasiwa ho, ang estilo ho ng pangangasiwa at ito'y pamamahala ho dito ho sa mga concessionaire tulad ho ng Ayala Base, Manila Water, and Maynilad. Ito naman ho'y Pangilinan Base ho to. So pareho ho to ito'y mga korporasyon na malalaki. Abay, kayo sa MWSS Regulatory Office, abay, teka muna, mukha atang kayo natutulog sa pansitan eh. Bakit hindi nyo nalaman to? Bakit biglaan para kayong nagulantang, nagmukha kayo mga engeng, mga tanga? At pagkatapos meron pa kayong, ayawan ko kung saan kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob kayo sa MWSS. And I want you to listen carefully. Saan nyo kinukuha ang tibay ng sikmura at laman loob ninyo para sabihin ninyo, ill-advise ang Pangulo? Ill-advise ang Pangulo? Ibig sabihin, inuuto-uto ang Pangulo? Nagkulang yung sinasabi, mga nasa paligid ng Pangulo. Kumbagay, sila'y kumakalap lamang, sila'y naninilbihan tulad ninyo, kaya lang kayo mga palpak. MWSS Board of Trustees. Alam nyo, ang Manila Water nag-sorry. Yun hong bakit ang Manila Water lang nagsabing, I am sorry. Sorry doon sa nangyari. I am ready to resign, sabi ni Ferdinand de la Cruz, CEO ng Manila Water. Well, sa anumang kadahilanan, kung sila'y nagsusorry, dahil sila'y nagkamali, ibig sabihin, hindi kayo nare-respeto, baliwala kayo dyan sa MWSS, mga sangkatabang mainutil, tanga kayo, kasi hindi kayo man lang binibigyan ng acknowledgement na kayo ang may kapangyarihan sa kanila. So in other words, binabypass kayo, binabaliwala kayo, or natatapalan kayo ng kulay ng ewan. Ano bang kulay? What's the color of money? Well, ube, sabi raw, blue. So, sometimes sa mga tao nagmumukhang tanga, baka natapalan ng kulay ng salapi. Nako, nakikita nyo. Ngayon, kaya ho ako malupit sa ganitong klaseng sistema kasi kahapon lang ho, nagkaroon ho kami ng MANCOM, Management Committee meeting, na dito sa BMUI. Ganon din ho, yung mga board of directors din ho ng kumpanya. We decided to talk about what the meaning of proactive, active, and reactive. Ibig sabihin, proactive, laging nakahanda sa anumang pangyayari, laging nakatingin, laging lerto sa anumang mga bagay na bago pa man mangyari, nabibigyan na ng sinasabing mga options or plan A, plan B, plan C. At siyempre, laging active, in which, paano yung sinasabing active ho, pagdating ho sa sinasabing management, total quality management, active, and ibig sabihin, kung sakaling nangyari na right away, bago pa man mangyari, eto nang ating gawin. Latag na, plan B. And reactive, kung dumating na gulantang, alam nyo rin inyong gagawin. So, the three modes of management, the total quality management is proactive, active, and reactive. Bago pa man mangyari, nakikinita nyo na sa pamamagitan ng sinasabing engagement or eto ho'y interaction doon ho sa mga concessionaires na kayo nakikipag-usap, nalalaman nyo kung anong kanilang mga hamon at ang kanilang mga balakid or problema man dyan na medyo ka lang hinaharap na dapat nalalaman nyo para sabay-sabay din kayo gagawa ng solusyon. Naintindihan niyo ba, MWSS? Kung nag-sorry, etong si Ferdinand de la Cruz, CEO ng Manila Water, Ayala Base, at least may bayag to para sabihin, sige, in the meantime, kung ganyan talagang kinakailangan, ako'y mag-resign, pero for now, I will focus my attention doon sa sinasabing kakulangan para mapagsilbihan agad yung taong bayan, hindi yung ulo na kinakalang gumulong. Kasi kung may gumulong na ulo dyan, unang-unang ulo dyan, sino bang nasa sa MWSS? Parang Patrick T. ata eh. Am I right with this? Who is Patrick T? Can you research? Give me something. Kasi si Patrick T. And I'd like to find out, MWSS Chairman Patrick T., you listen carefully. You're the chairman of the MWSS. What are you doing? You sleeping on the job? Do you lack, some kind of interaction or engagement? Kulang ba kayo doon sa sinasabing pakikitungo? Medyo alamin sa mga concessionaire, sa ilalim nyo sila eh. Kayo nasa itaas.
O ala lang kayong pakialam kasi kayo sumisweldo dyan. Pag medyo nagkaputukan, sabay turuan. Saan kayo tumukuha ng tibay ng sikmura at laman, ito'y laman loob na sinasabi ninyo? Kayo yung chief regulator. Ito, si Patrick T., chief regulator. Nire-regulate ninyo. Mino-monitor ninyo. Tinitingnan ninyo kung sinong lumalabag sa sinasabing concessionaire na yan, kung sino doon sa sinasabing nabigyan ng sinasabing prangkisa, tulad ng Manila Water or Maynilad, kung ano man ang kanilang pangangailangan at mga hamon, mga posibleng ito'y magiging problema na nakakaabot sa inyo, sama-sama kayo gagawa ng solusyon at mailatag agad na hindi yung basta't nagulantang na gumising tayo, kulang na at medyo sasabihin na ng Manila Water, magkakaroon na tayo ng rasyon. Anong nalalaman ninyo sa MWSS? Ang laki ng pasweldo sa inyo, wala naman pala kayong silbi. Kaya ito, inuupakan ko kayo. We deserve more. Do you understand the meaning of total quality management or TQM? And that's exactly what, the presumption of regularity is. You guys are doing your job regularly and with regularity and constantly, consistently, that you're doing a good job. If not, you're just trying to make up excuses, put a blame game. Ano to? Nagdadahilan kayo eh. Nagpapalusot kayo eh. Nangangatuwiran kayo eh. Ang sinasabi ninyo, abay, ill-advise ang Pangulo. Wow! Hindi na kayo nahiya sarili ninyo? Ay, tama kayo, Mr. President. Dapat dito sinasampal to kaliwat kanan, harap, patikuran, sinasapatos sa ulo, sa ibaba, sa itaas. Pinaikot-ikot yan, tapos binabatok-batukan ng size 10 na sapatos ko. Sus Mariosep naman to. Kaya, nakiulit, Mr. President, ang dapat nilang marinig sa inyo. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo? Tama kayo dyan eh. At may mga taong marunong mahiya, tulad ng Manila Water, at hindi ko sila kilala, palpak din sila. Kaya mas malaking pananagutan itong sinasabing mga nasa itaas na ayaw maghingi ng sorry sa inyo, Mr. President. Pakiulit, Mr. President. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo? Ngayon, nasanay sila ng panahon ni Pinoy Dilawan. Anong sinasabi ni Pinoy na sinasabing, saan po kayo kumukuha? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Ay, makakapal ang mukha nila eh. Ay, kasi, sino ba ang boss dito? Hindi ba yung mga taong pinagsisilbihan? Ang sabi nga ni Notpa, kayo ang boss ko. Busbusing ko mukha mo eh. Ikaw ang dahilan kung bakit nagaganyan yung mga ugali ng mga dilawan na hindi naman naaabot sa ganyan. Eh, siguro nasanay sila sa sinasabing estilo ng araw na akala po pwede pa ngayon. Eh, patigil na yan. Oh, ang dapat dyan, Mr. President, ulitin. San? Ano? Di ba ka? Di. Mr. President. Hindi na kayo nahiya sarili ninyo? I like that. Aren't you ashamed of yourself? Ibig sabihin sa English yan. Patrick T., MWSF's Chief Regulator. Kayo dapat unang humingi ng sorry sa inyong kakulangan. Nagkulang kayo, pangasiwaan, pamunuan, etong mga nasa ibaba nyo, Manila Water, ganun din ang Maynilad. So far, wala namang problema ang pangili ng group ng Maynilad. Ang Manila Water ng Ayala-based, Ayala Group, Ayala-led, ito ho yung concessionaire na to, ang nagkulang. Ito maganda rito sa mga pribadong mga CEO, the private CEO, they know exactly how to say sorry. Pag sa gobyerno, lalo-lalo na pag medyo nagkagurang na, hindi na marunong mag-sorry. Hindi babawin kahit na nangangatuwiran pa. I remember, nung Friday, nagsalita ho yung PCOO Chief, Presidential Communication Operations Office, si Secretary Martin Danar, na yung araw sinabi niya, ang Presidente raw nagbigay ng instructions, ayusin yung problema dito sa Metro Manila, gawa ng paraan. And then, humirit pa itong MWSS. Nakikinig ba kay MWS Patrick T., Chief Regulator ng MWSS? Are you hearing me? I am on a government station, PTV4. Listen carefully and you listen good. Ano sinabi ninyo? The President was probably ill-advised. Whoa! That is the President's instruction to say, do your job! Which means, gawan nyo ng paraan. Yun naman pala, kayang gawin ng paraan. Ang dami nyo mga palusot na sinasabing mga lamesa dam. Kukunin ko yung lamesa, hampas ko sa mga ulo ninyo para madala kayo. Okay. Pinoy! Get it! Saan po kayo?
Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Ay, puro ka naman sat-sat lang dyan eh. Eto mas maganda, diretso-diretso eh. Hindi, Mr. President, Hindi na kayo nahiya sa sarili ninyo. yan ang dapat. Kaso Mr. President, maroon mahiyang kakapal na mukha eh. Now you know. Kasi kung sinasabing you are given a mandate, you serve the people well. You serve, you're accountable. May pananagutan ka sa itaas mo, sa opisina ng ehekutibo, sa ilalim ng Pangulo, at partikular sa mga taong, mga consumer, yung gumagamit ng serbisyo niyan, ang taong bayan. Kung sa ilalim ninyo Manila Water at Maynilad, pananagutan niyo yan. Kung sila'y nagkulang, abay, command responsibility yan. Kung ikaw'y magulang at ang anak mo gumawa ng kalokohan, kahit na anong pang iyong dahilan, nagkulang ka bilang magulang. At hindi ka pwedeng mga tuwiran, papatawag ka sa principal, sasabihin ng principal, eto may problemang anak mo. Kahit na maganda ang ginagawa niya sa bahay, pagdating sa eskwelahan, abay, kalokohan. Walang pinagkaiba yan. MWSS Chief Regulator Patrick T. Consider them like bunch of kids. Because I don't think they're, itong Manila Water, siguro, I don't know, infantile way of thinking, thick-skulled probably. At sino ba, bakit sila ganyan? Siguro nakalusot sila dahil nakita nila mahina kayo. Because you're probably also thick-skulled, infantile in the way you think, and you don't really know exactly what the ward, the ward management is all about. Let me tell you this. Ito ho yung unang aking natutunan when I was an executive trained and learned from school that the quality of your organization is the quality of your communication. The quality of your communication is the quality of your organization. Communication, pakikitungo, interaction, engagement. So, ibig sabihin, communication line open na malalaman ninyo kung anong nangyayari para sabay-sabay na hindi na dapat mangyari yung sinasabing crisis, hindi yung nagdadahilan. Sino bang unang nagdadahilan agad? MWSS Chief Ray. Hindi ko napapatulan yung mga nagkakalat sa social media para sa akin lang, pointing the blame dahil kayo'y may pananagutan, you are accountable to the people, kayo MWSS, you have the power there to regulate, to make sure na walang violation, to make sure na not only regulate, you're monitoring kung tama ba ang serbisyo. Pag hindi nyo nagampanan yan, magsilayas na kayo at una sa lahat, bago kayo lumayas, humingi kayo ng sorry. Unless kung sinasabi niyo mga sangkatarbang mga gurang na kayo, ayaw yung magsusorry. Ewan ko ba kung bakit ganyan, kung minsan kung bakit tumatanda. Hindi naman nila lahat, May mga iba pag nagiging gurang. Gurang ka na ba, Patrick T? Hindi pa naman siguro, hindi ba? Well, change topic. Morning zoo tayo mga boss. Well, let's make it a little, light kasi medyo hard kanina. Kaya pinakikilala ko ho, lately, magbadagdag ho tayo ng mga morning zoo natin, personality, right here sa Bitag Morning Zoo. And alam niyo naman ho kasi, I'll be missing si Sunny. Sunny will eventually be out of being in the Senate, so hindi na natin makikita si Sunny. Sunny, good morning! Alright, Sunny, okay, mawawala ka na. And then alam ko, last term mo na to, so siguro busy ka na pagkakumpanya. Ano ka ba, tatakbo ka atang pagka-senador, Si Sunny, okay, si Sunny. Hey, si Franklin! How Franklin? Franklin! Alright, that's Franklin. Alright, Franklin. Kiko! Good morning! Si Risa, good morning! Alright, okay. Bakit ayaw magpatawag ng bossing doon sa Senate hearing? Kinagalitan mo si Erwin at binulungan mo si Gordon. At sinabi mo... Nalito kasi kayo kanina. Hindi siya na late. Ayaw niya tool na patawagin ng bossing. Hindi raw dapat bossing. Kinakailan your honor. Eventually, si Dick, isasama na rin natin yan. What a dick. Papasok na rin yan. But anyway, mga boss, kamakailan, itong si Franklin, okay? This is Bitag Live, and we are now Bitag Zoo in the morning, the Wild Zoo in the morning with Ben Tulfo. And then, okay, Franklin, morning.
Franklin, anong sinasabi mo rito na dapat bago na magbitiw dito sa sinasabing ICC, kinakailangan it should be done with concurrence of the majority of the senator? Ano tong sinasabi mo? Okay. Translate! Okay. Ibig niyo sabihin, hindi raw kasi in-inform mga senador anumang mga hakbang na kapareho niyan pag sinasabing pagbibitiw sa International Criminal Court, kinakailangan daw muna ikonsulta sa Senado at sa Senado may mga 18 mga senador na kinakailangan pipirma sa sinasabing resolusyon na sinasabing tayo nagbibitiw sa sinasabing ICC, International Criminal Court. And with the Trump sabi, hindi raw po pwedeng gawin yan kung walang sinasabing timbre sa Senado. Tama ba? Alright. Yan ang pananaw mo, Franklin. Sabi naman kasi ni Senator Tito Soto, sinabi ni Senator Tito Soto, very simple lang naman yan. Wala naman daw kayong pinasa na resolusyon. So bakit kung wala kayong pinasang resolusyon sa plenaryo, yung resolusyon na sinasabi ninyo, papel lang yan. Wala naman daw kayo ni-ratifika. O kung na-ratifika ninyo, kailan? Sagot, Franklin. Ikaw ay pupunta muna sa CR. Tuloy mo. May I go out? Okay, tuloy mo pa. Naghahanap siya ng orinola. Di ba orinola pang jingle? Big size orinola kasi sabi niya ginig. Wag mo naman ako gisahin, Ben Tulfo. Hindi naman siguro tama yan. Sige. Hindi sinasabi ko lang naman kinakailangan ba magraratifika ng sinasabing, kini-question ka ng Senate President, Franklin, paano to? Mag-aaway kayo ni Tito Soto niyan. Anong say mo? Ang pinupunto mo yung sinasabing procedural na aspeto at ang aspeto na sinasabing bawat resolusyon na kinakailangan i-ratifika muna kung tayo'y magbibitiw dahil kay Senado. Tama? Kailan ka ba nagpatingin sa doktor kamakailan? Parang hirap na hirap ka sa hinga mo. Hindi ko maintindihan, umayhi ka ako. Sige, di ba? Hindi na kita papakialaman. Change topic! Tapos na ho tayo sa Bitag Zoo. Ngayon, eto na naman, Ay, nako, Mariosep. Ako ho'y nakikipag-uusap sa agency. Ito naman ang agency Kolokoy na to. Ipinakausap ako sa sinasabing Bombay. Nakakala ko nagtitinda ng kulambo at sinasabing kumot. Akala ko nagpapa 5-6. Sabi sa akin, English, please speak English. Ayun pala, diretso na ako sa Saudi. Ito naman Kolokoy na TMJ, International Manpower Agency. Siguro maiipot-ipot na sila sa kakasagot sa akin, itinapat ako roon sa sinasabing Bombay na nagtitinda ng kulambo at mga kumot na nandoon sa Saudi. Ito lang siguro, pakinggan niyo ho ito, panoorin niyo at mabubuisit din kayo. Ito, public service lang ho ito, Sir Tulfo, tulungan niyo po ako kasi po yung employer ko, pinapalipat-lipat niya ako ng employer. Pinapalipat-lipat niya ako, Riyadh o Algeria. Doon po sa unahan ng Jeddah. Kakabiyahe ko lang po ngayon, 10 hours. Nilipat niya na naman po ako ngayon. Dito na naman ako sa Riyadh. Mamayang hapon, kukunin na naman ako ng bagong employer. Tulungan niyo na lang po ako makauwi ng Pinas. Hindi ko na po kaya. Yung amo ko, yung mga anak. Pinapasok ako sa kwarto. Ako po si Marvic Leasing na humingi po ng tulong sa Bitag Kilos Pronto para po sa aking asawang domestic helper na si Jonadine Sambas. Nagtatrabaho po siya bilang domestic helper sa loob po ng 1 taon. Nirereklamo ko po ang kanyang agency pinasukan, ang Just Empire International Promotion. Nagreklamo na po ang aking asawa sa kanyang agency
Ngunit hindi po siya pinakinggan at nilipat po siya ng panibagong amo. At ngayon po, hindi ko na po nakakausap ang aking asawa. Gusto ko po sanang mapauwi po ang aking asawa na si Johnny Dean Sambas dahil po siya sinasaktan ng dati niyang amo at pinagbili po siya sa panibagong amo. Nakakainit ho ng ulo pag narinig ho tayo ng ganitong klaseng reklamo na kung minsan sinasabi, paulit-ulit na lang. Kaya yung iba, ayaw nang tanggapin ng ganitong klaseng sumbong, parang kasalanan pa. Hindi ho kasalanan ng taong gusto makipagsapalaran. Subalit sila ay nahuhulog sa bitag ng medyo mapagsamantala. Ngayon, target ho namin dito ang TMJ International Manpower Services Incorporated. May agency rito. Kung ito'y sinasabi rito, agency. Ngayon, eto ho, summary lang ho. February 25, 2018, umalis ang OFW na si Jonah Dean Sambas patungong Riyadh, Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic helper. Sinasaktan daw siya ng kanyang amo March 12, 2019. Binenta raw si Jonah Dean ng kanyang amo sa isa pang employer sa Jeddah, Saudi Arabia. Bawal yan, ha? March 14 siya, pinasok daw ang kanyang amo sa kwarto at pinagtangka ang halayin. And kasama ho natin yung, ito ho'y kinakasama ho ni Marivic Leasing, si Marivic Leasing, si Marvic, ano? Alright, gusto natin malaman muna rito. So, ang agency ng yung kinakasama is TMJ International Manpower Services. Tama? Opo. Alright, wala silang ginagawa. Wala po. Sa halip na parang wala silang pakialam. Saan matatagpuan tong agency na to? Sa Manila po, sa ano po, sa Malate po. Sa Malate. So, doon. Sige. Subukan natin sa sino man tong officer in charge. Ano ting sino tong biglaan ba? Okay, Team Chay. Hindi naman nagsasabi, biglaan. Akala ko officer in charge ng ano. Okay, sige. Sa linya, Violi Forstel. Violi Forstel, magandang gabi sa iyo. Si Ben Tulfo, sa Bita Kilos Pronto. Violi Forstel. Hello, Violi Forstel. Si Ben Tulfo, sa Bita Kilos Pronto. Tayo ho'y live sa ito ho'y sa ating YouTube TV, Bitag Official. Ganun din ho. Bukas, lalabas ito sa ito ho'y PTV4, Gobyerno, State, ito ho'y State Network. Violi, sino kinakausap mo? Hello ka na, Violi. Okay. Ay, sandali. Hindi pa ako tapos eh. Nagpapaliwanag ka na eh. Pakinggan mo ang aking sasabihin sa iyo. Anong ginagawa ninyo dito sa, ito'y nagre-reklamo na palipat-lipat ng agency, wala kayong ginagawa. Dito sa, linapit sa amin na ito yung OFW, si Jonah Dean Sambas. Nagmamakaawa sa kanyang, sa aming Facebook, ito'y sa Messenger. Na nagmamakaawa, naghihingi ng tulong. Anong ginagawa ng TMJ International Manpower Services? Hello sir, can you talk in English sir? Because our FRA, the representative from the agency there in Saudi Arabia, kung saan pinupapot namin yung kaso ni Jonah Dean dito. O, tinangkang halayin nga raw, itinatakas kung saan-saan. Alam niyo ba to? Alam niyo ba itong nangyayari dito, Violi? Yes sir, actually. So alam niyo, wala kang ginagawa. Ibig sabihin, alam niyo, wala kang ginagawa, nahahalayin. Hindi po kami walang ginagawa. O, ano ginagawa niyo ngayon? Ito, nagmamakaawa sa amin. Sa amin na mismo lumapit, kay Ben Tulfo. Sa Bitag, hindi kami nagbibiro dito. Can you speak English, sir? Sino naman tong kolokoy na to? What do you want? Speak English? Who the hell are you? Hello. Yeah. Yes. Can you speak English, sir? You want me to speak English? Okay, speak English. I can explain to you the updates regarding the... All right. Can I find out who am I talking to? Who am I talking to? You want me to speak English? I'll speak English. So I'll speak English. You don't want to hear me. You don't want to hear me. So I want to hear you now. I'm speaking English. Okay? So tell me. I'm the representative of the agency here in Saudi Arabia. Regarding the case of Sambas, we have some legal procedures against the sponsor that we have taken, and we have submitted a case against the sponsor at the Labor Ministry of Saudi Arabia.
hopefully this week, the Labor Ministry will bring both the worker and the sponsor to their office. And a bench of 3% or 5% will settle down their problem. They will listen from both sides, and upon the meeting, they will decide. Okay, sir, can I start interrupting you? Can you introduce yourself first? Sorry? Can you introduce yourself, because you know we're on the air, you know we're live on TV here in the Philippines. I know. All right, now I'm going to tell you exactly. You haven't introduced yourself. You have not introduced yourself. Introduce yourself. I don't know who am I talking to. Sorry? I do not know who am I talking to. I am Ben Tulfo. I'm a host on television show, Bitag Kilos Fronts, public service show for the government channel. Now, I'd like to find out who am I talking to. Sir, this is the representative of Saudi agency, the one he is representing the agency of Saudi Arabia. All right. And I'm here to handle such cases. To handle the case, to settle the case. So the status of the case is, I'm telling you that there is the agency in Saudi Arabia already filed a case against the sponsor at the Labor Ministry of Saudi Arabia. I will send the copy of the complaint that we have submitted to the Labor Ministry. And according to the Labor Ministry, within this week, they will bring the sponsor to the Labor Ministry and the worker also. Okay. After that, usually what is happening when the sponsor comes with the worker to the Labor Ministry is holding the worker and telling the sponsor to make final exit and return her back to the Philippines. All right. Now, can you let me talk now? Because sir, Mister. Yeah, I've already given you time to talk. I need to talk also because we're on the air. You've been manipulating the talk. Let me talk as well. Okay, let me tell you this. First, we got a problem with our domestic helper, the overseas Filipino worker. You probably don't know that there was an attempted rape by the employer, and she's being, transferred from one employer to the other, which is illegal, first and foremost. Are you aware of that? Do you understand me? Yeah. Can you understand what I'm saying? I can understand. All right. Do you understand that there's a violation? There's a violation. There is a violation of the contract. That she's not supposed to be transferred and given away from one employer to the other. Can you understand that? There's a violation of our contract. We cannot decide on one side. Well, I'm already saying let me tell you this, because the victim already talked to us via a Facebook Messenger. It is an appeal. I want you to listen carefully. I want you to listen. Stop talking. Listen to me. No. Stop talking. You listen to me. I want you to listen to me, and I'll let you talk. Do not manipulate the talk. I'm telling you, there's a problem with the way the agency, the foreign recruitment agency, probably you're not aware that you're being sold from one employer to the other. That's human slavery. You understand that? Get documents to the Labor Ministry of Saudi Arabia. She's in a country where is law, where is regulation. This is not like a tomato that we send somewhere and bring back. There is a procedure, must go through the procedure. You must understand this thing. All right, well, I'm going to tell you this. Whoever you are, get out of the line now. Okay, putulin nyo nga yan. I'm sick and tired of talking this blubbermouth. Sheila, andyan ka ba? OIC ng Advocacy Social Marketing. I don't want to be talking to that stupid son of a... Sheila, are you there? Sheila Aguilar. Yes, sir. Narinig mo kung anong pag-uusap namin ng putok sa buho, mabantot na Indiano na yan. Narinig mo? Opo. Ano sinasabi? Opo, sir. Parang gusto pa akong turuan ng kutok sa buho. Di ko maintindihan. Pinalayas ko na. Wala nang kwentang kausap eh. Na ano magagawa ng OIC natin sa OWA? Opo. Sir, kukunin ko po agad yung detalye. Yan. So, ganito nga ako yung reklamo. Kailangan no urgent yung ating pag-action. Yun. So, i-endorse po natin agad dito sa ating polo sa Riyadh para ma-check nila itong kalagayan ng worker at ma-compel yung agency na aksyonan ito. Alright. Kasi kapag nalagay po sa peligro ang buhay ng ating mga workers, kailangan po agaran ang pag-action dyan.
Okay. So ganito, bibigay namin information sa inyo. Para nang sa ganun, makatulong na kayo. Opo, sir. Gobyerno sa gobyerno na ayaw ko makipag-usap sa Indiano na akala mo, di ko maintindihan kung anong sinasabi. Akala titinda ng moskitero eh. Oy, anyway, sige na, suspended pala tong manpower na to. Ha? Kaya pala, pumapasok na, suspended ang lisensya nitong TMJ. Kaya pala, pinakakausap sa atin, hindi ka maintindihan kung kakausap. Kung dito sa Pilipinas, sipahin ko sa lalamunan nyo eh. Sasaksak yung size 10 ng sapatos ko sa kanyang lalamunan. Narinig mo ba ako, Sheila? I'm a tough guy. Pag sinabi ko, I do not want to be talking doon sa mga taong siraulo na mali-mali pang ingay. Okay, tutulungan na lang natin to. Pinatigil ko na pakikipag-usap to lang kakwenta-kwenta. Pagkatapos pinagigit-gitan, ito namang putok sa buhong TMJ, ipinasa sa doon sa kung sino man yung adyano na yon. Ha? Ano pangalan? Jul Hassan. Hasa-hasa as in isda na pinarito. Baka tulingan yung putok sa buho na yun. Sheila, tulungan na lang natin to. Pasilip nyo agad sa ating polo officer sa OWA, ha? Opo, sir. Opo. Ganun talaga kami, Sheila, pag tumayo kami sa mga kababayan natin. Wala kaming pakialam kahit na, dito, nag-English, ang pangit-pangit ng salita ng English niya. Hindi ko maintindihan. Parang akala mo galing sa CR, eh. Thank you very much, Sheila Aguilar. I will we will be working with you. And we will, give you all the information. So, thank you again, Sheila. We will talk to you after this. Walang anuman. O, nakita mo? Ayusin na natin ito. Titirahin natin yung ano. Maraming salamat po. Hindi pa kami tapos. Meron kaming bibisitahin. Okay? Well, anyway. Diyan ka lang, ha? Okay ka na? Okay. Wala na po yung paninig ng dibdib ko. Hindi ka na dapat manginig. Okay ka na? Opo. Alright, sige, relax ka lang dyan. Kami ho, ganitong aming estilo ng public service, brusko kami sa mga taong ewan. Nakikipag-usap sa akin, ito naman putok sa buhong TMJ, Manpower Services. Hindi sinabi sa amin, papakausap kami sa muchachong janitor lang ata doon sa Foreign Recruitment Agency. Speak English. Pagdating sa English, hindi ka bari-bari ka ba? Hindi protocol, bari-bari ka ba? Bari-bari. Potok sa kung dito ka, sasampaling kita rito ng size 10 sapatos ko, sasaksak ko sa lalamunan mo yan eh. Pag hindi ka naipot sa yung karsunsilyong, potok sa buho ka. Nagmamagaling na protocol. Hindi ko naintindihan, nakikipag-usap, hindi man lang sinasabi. Kaya ako, pasensya na ho kayo kung bastos ako. Bastos ako sa mga taong bastos. Kung ako'y tatawagin yung racist, I don't care! I mean, racist na. Case, if I have to be called a racist doon sa mga siraulong kaparehong kausap nating dayuhan sa Saudi Arabia, hindi ko naman guess yun pinakausap sa atin. Ngayon, hindi kami magkaintindihan kaya sinabi, get that son of, hindi ko na maintindihan. Mabuti lang kamo nakapagpigil pa ako kasi nasa ere pala ako kasi kuminsan akala ko nakikipag-usap lang ako sa taong mabuti kamo nare-remind ako na medyo nasa harap ako ng camera. Ganito ho kami sa public service ho namin. Hindi pa kami tapos. TMJ, humanda kayo. Bibisitahin namin kayong putok sa buhong agency kayo. Suspendido na pala kayo, ha? Aba, importanteng mapasarap pa kayo. Bibisitahin namin kayo. Tandaan, pag hindi kayo, magkamali lang kayo na pag huwag kami papasukin, yari kayo niyan, ha? Alam na namin location ninyo. Abangan! Mga boss, lamang pag-uusapan ho natin tubig, ano? Alam nyo, ng panahon ho ni Gloria, making matatandaan, isa hong dating secretary ho ng Department of Environment and Natural Resources, si Lito Atienza. I believe na siya ho'y naniniwala na ang Laguna Lake ay pwede maging source ng tubig. Ang problema ho sa Laguna Lake, talagang masikip na ho. Ang dami ho nagkalat ng mga fish pen, fish cages. At parang naging mayaman na lang ho eh. Parang eksklusibo na lang ho ang Laguna Lake para dito sa mga putok sa buhong mga pendeho, mga negosyanteng kumikita ng milyong-milyong piso, abay milyong-milyon sa pamamagitan ng lawak at pag ikay madikit lang sa kanilang mga sinasabing mga fish cages na yan, raratrating ka na lang mga machine gun, may mga guard post po sila dyan na hindi ka pwedeng lumapit. Ganun ho eh.
parang pag-aari ho nilang lake. Hekta-hektare hong lalaki. Pag ikay nasa ibabang himpapawid, makikita nyo ito yung sinasabing fish pen na talagang ang lalaki ho eh. Fish cages sa gilid-gilid. Ano hong epekto nito? Nung panahon ho ni Lito Atienza, which I salute this guy, nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, I remember na talaga pinipreserve ho yung sinasabing Laguna Lake. Pwede ho maging source ho ng water yan. Nung panahon ho ni Gloria, ito hong kagandahan lang ho na hindi naman ako humanga kay Gloria Macapagal-Arroyo. Bagkos, yung mga tao niyang tulad ho ng DNR Secretary Lito Atienza, pinag-aralan ho na pwede hong kunin ang tubig dyan. May treatment process dyan. Medyo, ito may dredging dyan. Gagawa ng daanan sa gilid. At pag medyo, ito ho'y ulan, hindi babahain. At kaya nga ho, kumuha sila ng Belgian, kilala ho sa Belgium, na para pag-aralan yung lake na yan at madredge yun ho mga sinasabing mga putik dyan para maging malinis yung sinasabing tubig na pagkukunan sa mga gilid-gilid ho ng Laguna Lake kung saan may mga karatig mga munisipyo nakakasakop dyan, hindi na ganun kadali magtapo ng mga basura kasi mamamarage yan. Sana man kadahilalan, malas ho nung naging presidente si President Noy Kuya-Kuyakoy, si Pinoy, abay lahat ho niyan hindi nangyari. Kasi inaakusahan ho nila na yun daw ang proyekto na yun ay parang sangkaterbang katiwalian. Nagsalita yung mga magagaling na mukha ng katiwalian, kapabayaan. Ano hong point natin dito? Yan ho'y pwedeng source ho. Sana balikan, revisit ho. I believe na the administration of President Digong and if Secretary Anyo, Secretary of Environment and Natural Resources, yung silent worker secretary, I forgot his name, I'm a little confused, Secretary Anyo sa DILG. Ito naman, si Secretary, help me out here, okay, type it down. Itong Secretary ng DNR, na si silent worker, yan, DNR, come on, Simato, okay, that's it. Kailangan ba DNR? You just have to put Roy Simato, ito yung silent worker na to. Na maybe Secretary Roy Simato can study carefully and revisit yun hong ginawa nitong si dating secretary ng panahon ni Gloria, si Lito Atienza, and madredge at medyo patanggal na yung mga fish cages na yan. Mga nakikinabang dyan, mga politiko, mga negosyante, mga militar, at kung sino-sino pang malaking korporasyon na kanilang inangkin yung lake. Para tingnan ho natin, pwede ho maging source ng tubig yan na para hindi na tayo kapusin. Hindi ho nangyari. Sana mang kadahilanan, minalas tayo, nagkaroon tayo ng presidenteng si Pinoy. Ipinatigil yan. Dinamanda ho tayo ng Belgian company na yan, kaya ang Belgian company na yan, nanalo ho sa court. Milyones, bilyones ang babayaran natin sa katarantaduhan, nagkapalpakan nitong si Pinoy. Ngayon, bakit ho natin binabalikan? Natataon ho, Ito, pwede ho natin maasahan. Source yung lake na yan. Kung ito'y magkakaroon ng treatment process or long way, but it could be done. Siguro mas maganda kung si Roy Simato can sit down with the previous, not yung administrasyon nitong si Panghe, si Pahe, si Secretary Pahe, si Panghe, yung dating si Secretary, ito ho yung si Lito Atienza. Kasi si Lito Atienza, mga boss, abay talagang preserve ho dapat yan. Yung mga lake, lawa na yan. Siguro, it's about time that we have to revisit that and see the possibility. We'll talk about this some more. Kinakapos na ho tayo ng oras Parang kulang na sa akin isang oras dito sa Bitag Live. So, eto ho mga bagay na kung saan pinag-uusapan lang ho natin. Marami pa ho, Kasi kung pag nag-uusapan ng tubig, Sus Maria Josep, by the way, mag-iingat ho kayo dun sa mga hangal, mga putok sa buhong ewan, manloloko. Kung kayo ho'y bibili ng herbal, siguraduhin nyo lang ho. Siguraduhin nyo lang ho. Kayo'y bibili sa mga otorisadong dealer, distributor, and product center. Huwag ho kayong bibili sa mga online. Partikular ho yung sinasabing Bodega King, katarantaduhan, kalokohan. Malilintikan ho kayo dyan. Pag sino man ho nagbebenta sa internet na hindi nyo kilala, out of jurisdiction, mas malaking posibilidad at hindi lang ho, 100% kayo maloloko. Makipag-ugnay lamang sa mga lehitimong mga dealers, distributors, product centers, and then yung sinasabi ho nating outlets and doon ho mismo sa manufacturer, Ray King's Herbal.
para hindi ho kayo maloko. Iba ho ang bisa ho ng King's Herbal. Hindi ho ito yung juice na iniinom matamis-tamis dyan. Lalo madadagdagan ang diabetes ho ninyo. Tulad ho ng isang dati nag-endorse nito. Umiinom daw siya ng juice na to ng pula. Ano nangyari? Lalong tumas ang blood sugar. Ayun, na-opera, kawawa naman. Kilala niyo ho yan, kaibigan ko. Kaya dito ho sa King's Herbal, pag nakita niyo mapait ang lasa, hindi ho ka nais-nais. Hindi man ka nais-nais. Anong gusto niyo? Matamis. Tapos kayo ma-opera. Tapos magtataas ang inyong blood sugar. Tapos magkaka-kidney problem kayo, stroke, etc. O gusto niyo na mapait, you know, short-term pain, kumbaga, is a long-term gain. Mapait. Nasa pait. Ang bisa, nasa pait. Yung sinasabing, yan ang sekreto, hindi sa tamis. Kasi yan ang inyong papatay sa inyo. Kaya mga juices dyan, kung yellow man yan, pink man yan, o red man yan, bahala kayo sa buhay nyo. Maniwala man kayo hindi. Si Ben Tulfo nagsasabi. Kami ho, nag-aanyaya ho sa inyong regular ho, tutukan ho, at subaybayan ho ang aming programa kung kayo ho'y sa Pilipinas. Kami ho napapanood sa pamamagitan ho ng State Network, People's Television, kung saan napapanood ho ang Bitag Live every day from 8 to 9 in the morning, and then yung mga segments ho namin, public service. By the way, mamaya, pagdating ho ng 9:30 to 10, Ben Tulfo Unfiltered. Yan ho, ano? And tuwing Tuesday and Thursday, sometimes Saturday. Yun ho mga, wag niyo hong iba ho yung Unfiltered sa Bitag Live. Hit it! At sa music ho yan, medyo sinumpong ho ng rayuma yung aking cameraman. Ganun din ho yung isang aking cameraman. Wala ho sila. Well, time out daw muna. So, hanggang bukas, adios!